Magandang araw kabayan. Ito ang ANR News. Naghahatid sa inyo ng balitang totoo at komprehensibo. Mala Boracay daw ang ganda nitong isla ng Anda na tinatawag nilang The Little Boracay. Ito ang Tondo Beach. Nasa linya natin ngayon si Rania Camaso at si Giancarlo Cavalquinto upang iulat ang mga mahalagang impormasyon sa naturang isla. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Giancarlo Cavalquinto, nag-uulat ng sitwasyon ng turismo sa bayan ng Anda. Sa pagtahak natin ng landas ng pagpapalaganap ng turismo, isa sa pinakamagandang destinasyon na maaari nating pagtuunan ng pansin ay isang mga beach. Ang mga baybayin ay hindi lamang nag-aalok ng nakakaakit na tanawin at masasayang karanasan, kundi magsisilbing dahanan din ng mga lokal na kultura at tradisyon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Rania Camaso mula sa ANR TV na nangangalap na impormasyon para sa paglaganap ng turismo sa ating bayan ng Anda. At ngayon ay kakapanayamin natin ang isa sa tagapangasiwa sa beach na si Ginang Enick Flores. Magandang umaga po. Kamusta naman po ang turismo sa bayan natin, especially po dito sa Tondo? Magandang umaga rin sa inyo. Ang turismo sa atin ngayon sa panahon at buwan na ngayon medyo siya bumaba ang mga turistang pumapasok. Gawa na rin siguro may pasok, walang long weekend, walang bakasyon, kaya medyo bumaba kung yung pagpasok ng turista. Ano naman po ang ginagawa niyong way para mapangalagaan itong beach? Syempre po, hindi natin maiwasan ang mga kalat na iniiwan ng mga turista. Yun ang laging namin minomonitor tuwing umaga, hapon, yung mga plastic basura na nakakasira sa ating karagatan, lalo sa mga iniiwang-iwang gawa na rin ng mga turista na plastic kung saan-saan. Umaga at hapon ang aming paglilinis para sa mga basura. Maraming salamat po. Ano naman po ang gusto niyo sabihin sa mga gusto pumunta dito sa Tondo Beach? Sa ngayon kasi marami nang nag-open ng mga beach, mga resort. Kaya siguro hindi kami nagsasawang mag-post na maganda dito sa amin, na sa atin, try nilang bisitahin para malaman nila ang kagandahan ng ating pinagmamalaking tourist spot dito sa Barangay Tondo, Anda, Pampanga. Maraming salamat po, Ma'am Ernie. Okay, welcome. Ay, lagi dito, pasok lang ng pasok. Sige lang. Okay. At yun na nga ang lagay dito sa Tondo Beach. Balik sa'yo, Kim. Naging kultura na ng ating mga Pilipinong atletang estudyante ang pagdiriwang ng intramurals. Makakasama natin sa balitang yan si Romy Jan Cacho. So ayun na nga Ate Noemi, makikita mo sa aking likuran ng mga estudyante na ipinagdiriwang ang kanilang intramurals ngayong 2024 at 2025. So ngayon ay ang mga estudyante ay pinati-hati sa kanilang kulay sa kurso o departamento na kabilang sila. At ngayon kasama natin ang isa sa mga opisyal ng CSSC o ang College Supreme Student Council na si Jeffrey Sikat. Magandang umaga, sir. Meron lamang kaming kunting katanungan patungkol sa mga naturang event dito sa school. So ang una naming katanungan ay paano nakakatulong sa mga estudyante ang pagsali sa mga event na ito? Maraming salamat. Makakatulong ang programang Intrams sa mga estudyante sa pamamagitan ng pagiging stress reliever. Sa pamamagitan ng Intrams, nailalabas nila ang kanilang mga talento sa larangan ng sports. Meron katulad ng volleyball, basketball, sipak at ano pang mga sports. Ang ikalawa naming katanungan, sir, ay ano ba ang mga sports na nakasalang-alang sa event na ito? Yung mga sports na nakasalang sa mga event na ito is yung mga basketball, volleyball, sipak, badminton, table tennis. Meron din tayong athletes, runs, relay, at marami pang iba.
Ano nga ba ang mga naging problema o naging hadlang sa pag-organize ng event o ang intramural ngayong 2024? Sa tingin ko naman wala namang naging hadlang o problema. Nahirapan lang ang mga faculty natin na pasunodin ang mga estudyante dahil minsan matitigas yung mga ulo ng mga ibang estudyante na nag-aaral dito sa Asbury. Yun lamang yung nakikita ko mga problema dito. Maraming salamat sir, magandang araw po. At ngayon ay dumako naman tayo sa lagay ng panahon. Kamusta kaya ang panahon ngayon at sa mga susunod pang araw? Magpapalita, Aaron Jason Carase. Magandang gabi, Anda. Ayon sa ating weather forecast at pag-asa, wala pa namang nakikitang senyales na magkakaroon ng masamang panahon na papasok sa ating paligid. Ngunit meron pa rin mararanasan na mahinang pag-ulan sa ibang bahagi ng Pangasinan dahil sa habagat. Makikita din natin ang maaliwalas na panahon bukas hanggang hapon sa ating weather forecast. Erwin Karasik nagsasabing laging magdala ng panangga sa ulan upang maiwasan ang pagkakasakit. Balik sa iyo, Kim. Maraming salamat Erwin at ayun na nga ang mga eksklusibong balita sa araw na ito. Muli, ito si Kim Cardona. At si Noemi Clave naglilingkod sa iyo ng tapat at